Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett. Once again, good morning, good afternoon, and good evening wherever you are in God's green earth. At maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa ating Coach Jarrett Live YouTube channel kung saan niyo po napapanood itong video na ito. At huwag niyo rin kakalimutan na mag-follow sa ating Facebook page. Excuse me. Huwag niyo kalimutan na mag-follow sa ating Facebook page, Tambayan ng mga Cocheros. At meron din po tayong second channel, yung backup channel po natin, yung Coach Jarrett Highlights. Huwag niyo kakalimutan rin na subscribe yun. At doon ho natin nilalagay ang replay ng ating radio show sa Radyo Pilipinas, ang The Big V. Mapapanood niyo po ang live stream nun every Saturday, 5 p.m. to 7 p.m. sa Radyo Pilipinas po 738. At meron din po yung mapapanood niyo rin po yan ng live sa TV, sa TV Plus Channel 3 at sa Channel 45 to 49 ng GMA Affordabags. Affordabox. Okay, so mga kababayan, alam naman natin hindi po ito live stream. This is a recorded video. And usually, pag recorded video, medyo mas maikli yung mga mga talkies natin. Pero alam nyo mga kababayan, ito ho nga nangyayari ngayon kay Senator Marcoleta. It's very revealing for me. Napaka-revealing po sa akin ito. Kasi nakita ko kung gaano siya kaiyakin. Oo mga kababayan, ngayon ko lang na-realize, iyakin pala talaga si Marcoleta. Oo. Yung dating iniisip ko na na ABS-CBN killer, iyakin pala talaga sa totoong buhay. Oo, sobrang iyakin niya. Ewan ko, siguro noon pa siya ganyan, hindi lang napapansin kasi nasa House of Representatives nga siya. So, baka hindi masyadong... Ang dami dun eh. Oo, 300 mahigit sila dun sa Kamara de Representante. Tapos iba lang, konti lang naman dun ang napapansin, Pero ito, sa Senado, dahil 24 lang sila, kitang-kita yung kanyang pagkaiyakin, mga babayan. Oo. Natawa nga ako eh. Etong maghapon lang na to, tinira niya si Sec Boying Remulla at si Senate President Tito Soto. Tinira niya. Oo, sabay. Ang ending, siya yung nasaktan. Nasopla siya ng pareho ni DOJ Secretary Remulla at saka ni Senate President Tito Soto. Oo, tungkol ito dun sa mga syempre yung siguro bitter pa siya sa pagkakatanggal sa kanya sa Blue Ribbon Committee, hindi pa niya matanggap ng maluwag sa kanyang puso na pumalya siya bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So, iniisip siguro niya na baka ito lang yung pagkakataon para medyo makabawi-bawi ako kasi ang laking tama sa niya yun sa kredibilidad niya yung pagkakatanggal sa kanya sa Blue Ribbon. Ang laking tama nun sa kredibilidad niya, mga babayan. Pero, yun na nga nangyari. Instead na makaganti siya at makakonting punto siya, wala. Lalo siyang nalubog. Unahin natin yung kay Secretary Boying Remulla. Oo. Ito kasi yung sinabi niya. Ayan. Sabi, Marcoleta slams SOJ Remulla over Diskaya state witness plea. Ayun. Kasi naman itong si Marcoleta na kung magsalita, akala mo may kaaway palagi eh. Sabi mo na maghaharap daw something. Sabi naman klase. Grabe naman kasi yun. Huwag kasi ganun magsalita. Oo, sabi ba naman kasi ito. Senator Dante Marcoleta on Monday criticized Justice Secretary Jesus Crispin Remulla for his remark that contractors Curly and Sara Diskaya may not be eligible to become state witnesses following their testimony on the anomalous flood control projects. Okay? Marcoleta, former chairman of Senate Blue Ribbon Committee,
Ribbon Committee insisted that the Diskaya should be placed under the DOJ's Witness Protection Program because of the alleged threats to their lives. Oo. Ngayon, mga kababayan, tataka lang naman ako. Napapaisip lang naman ako. Bakit pinagtatanggol ng mga Duterte people ang mga Diskaya? Hindi ko naiintindihan. Dahil ba sila ay nagpapagamit bilang mga kasangkapan para madiin ang Kamara de Representante sa issue ng flood control? Kasi parang gano'n na lumalabas eh. Kasi parang ito kasi mga Diskaya, parang willing sila na magpagamit. Hindi ko alam kung sino ang gumagamit. Oo, hindi ko alam kung sino ang gumagamit. Pero, sino bang tumatrabaho? Sino bang tumatrabaho para sila ay makakuha ng ganong klaseng pabor? Yun ang magandang tanong. Oo. Ngayon, panoorin natin sinabi ni Marcoleta tungkol kay Boying Remulla. Ito yun, mga babayan. Po ninyo, sa tamang pagkakataon, I'm going to confront the Secretary of Justice. Uy, tapang. Kung bakit niya... Oo, I'm going to confront the Secretary of Justice. Ay, grabe naman talaga. Nag-aangas eh. Oo, nag-aangas pero wala namang balbas. Tuloy natin. Sinabi yun, sapagkat malinaw naman po sa batas. Ano po, kung titingnan po ninyo yung Section 3, isama na po ninyo yung Section 10 ng Republic Act 6981. Maliwanag po doon kung ano-ano ang mga requirements na kakailanganin para mapasa ilalim ng Witness Protection Program ang isang witness na nag-a-apply. Hindi po kasama doon yung restitution na kanyang binabanggit. Okay. Na magbabalik ka pa ng kung ano-ano sa gobyerno. Unang-una po, nasa pag-iimbestiga pa lang po tayo eh. Kanino kukunin at paano i-determine yung halaga na ibabalik ng mga Diskaya kung sakasakali? Wala po sa tuntunin ng batas. Ang ilan po sa mga requirements kung bakit ka magkukwalify sa witness protection. Iyon pong offense na kung saan kakailanganin ng testimony is a grave felony. Ito po kasi ay naharap nila dito kung sakasakali ay plunder. So grave po yun eh. Yes. It's a grave felony. Yung testimony po ay substantially corroborated in its material points. Sinasabi ng mga Diskaya, meron po kami dokumento eh. Dapat sana tuntunin nila. Meron po kaming mga ledger. Hindi naman nila inahanap kung nasa ng mga ledgers. Dapat yun ang tanongin nila sa mga Diskaya. Ang miyembro niya, siya o ang miyembro ng... Bakit hindi ikaw ang nagtanong? Kasi ikaw ang nagpasulat ng sworn statement. Bakit hindi mo ipinadala sa iyong hearing? Ikaw yung nagpasulat ng sworn statement. Diba? Mamaya, kasi ibang video yun eh. Ibang video kasi sinabi yun ni Marcoleta. Pero, sinabi kasi ni Marcoleta na lumapit daw sa kanya yung emissary ng mga Diskaya, humihingi ng protection, tapos willing daw sila magsulat ng sworn statement, etc. etc. Nangako siya ng protection, itong si Marcoleta. So, meron naman daw corroborating evidence. Ngayon, mga kababayan, kung meron naman palang ledger, malamang sa malamang, nabasa na ni Marcoleta yung sworn statement bago pa niya ito iniharap sa Blue Ribbon Committee, di sana pinadala niya yung ledger. Ang problema, mga kababayan, kung hindi niya binasa yung sworn statement. Oo. Napakahusay mo namang nun. Blue Ribbon Committee Chairman. Oo, tumatanggap ka lang ng statement pero hindi mo binabasa. Tuloy natin. Pamilya up to the second civil
degree by consanguinity or affinity ay nasa threats, tinatakot. Okay. Maaari silang May mamatay. threats. Okay. Maaari silang puwersahin, takutin. Ito po yung mga requirements lang eh. At hindi siya law enforcement. Sa Section 10 ay sinasabi rin ang walang ibang direct evidence na maglilink sa mga iba. Kung kakailanganin mo ang kanyang testimony, isa sa requirement yun eh. Na sila ay, they are not the most guilty. Yun, not the most guilty. Yun na importante, mga kababayan. Oo. They should not be the most guilty. So, who will determine guilt or innocence? Or the degree of guilt or innocence? Sino magsasabi kung sino ang most guilty sa hindi most guilty? Si court po ang magsasabi nun. Kaya nga, mga kababayan, ang gagawin dyan, isasabihin nun ng DOJ, sasabihin sila ng ano, tapos pupunta sila sa court. Si court po magsasabi nun. Oo. Ang problema, mga kababayan, pinipilit ni Boying, pinipilit ni Marcoleta yung bagay na hindi naman applicable sa mga diskaya. Or kung hindi man applicable, minamadali niya yung proseso. Ang gusto ni Marcoleta, immediately magbigay ng witness protection. Bigyan yung witness protection to, ngayon na. Parang ayaw niyang dumaan sa proseso. Nagpaliwanag ba si Marcoleta kung ano yung proseso na dapat pagdaanan? Hindi. Oo. Wala siyang sinasabing proseso. Ang gusto lang niya, sabihin ng DOJ Secretary, okay, sige, fine, bibigyan ko na yan ng witness protections. Walang ganun. Padaanin yun sa tamang proseso. Oo. At yun nga, nung sa umpisa pa nitong video na to, sinabi na kukumprontahin daw ni Marcoleta itong si Secretary Boying dahil nangako daw napapayag sa witness protection. Alam nyo ang sinagot. Ito na. Ito yung unang-unang sampal na natanggap ni Secretary Boying sa araw na to. Ito yung unang-unang sampal. May ebidensya ka ba? Sabi ni Secretary Boying. Oo. Kasi sinasabi ni Marcoleta, nagkausap na raw sila at nangako daw. Sinabi ni Secretary Boying, teka lang, may ebidensya ka ba na nangako ako? Yun. No? Di pahinga ngayon natin sinabi ni Sec Boying. Ito ngayon yung sagot, yung pagkakasopla ni Sec Boying kay Marcoleta. I cannot take it from somebody that porque hiningi, ibibigay ko na. Hindi po yun. Wala po sa power ko yun. Hindi po ganun ng Witness Protection Program. It does not emanate from a request of the chairman of the Blue Ribbon Committee and saying, parang gawin mo itong state witness. It cannot happen that way. It is a process. We have to follow a process of evaluation also. Sir, flood control. Okay. Si Senator Marcoleta in a press conference just this morning, sinabi po niya i-confirm daw na kayo regarding... Actually, gusto ko tanongin sa kanya kung meron siya recording ng usapan namin. Kasi he spoke on the phone for a few minutes. And it's not supposed to mean that I already committed to make a state witness somebody I've never met in my life. Siyempre, ano yan, this is serious business. So, I hope that he has a recording of what we talked about. Because, look, there's a 15-year history from the person of the contractor. We have to have a forensic accounting of everything that's happened. Right. We have to evaluate the readiness of the person to be a state witness. We have to look at the whole truth and veracity of all the statements made. You do not create a state witness just like that. It doesn't happen that way, that because somebody asked you and you're good friends, that it will happen already. It has to go through a process of evaluation. Yun. Ang sakit-sakit naman ng rejection na yun, Secretary, Senator Marcoleta. Ang sakit-sakit naman ng rejection na yun, galing sa kaibigan nating si Secretary Boying Remulla. Oo. Ano bakit? Hindi talaga pwede yung gusto mangyari ni Marcoleta eh. Na porke merong alleged, take note ha,
unverified. It is only an alleged allegation that there is a threat to the life or there is a threat to the life of the Diskaya couple. Siguro, under threat yung kanilang lifestyle. Oh. Yung kanilang lifestyle kasi ano sila under the microscope sila ngayon dahil nga dyan sa pag-kickback doon sa flood control projects. So, maraming gusto mag-imbestiga, maraming gustong alamin kung paano sila naka-kickback and all of that. So, under threat yung kanilang lifestyle. Oo. So, ang gusto nila, makakuha ng immunity na hindi na sila kakasuhan doon sa plunder. Kasi billion-billion to ang minimum threshold lang naman sa plunder is 50 million. Billion-billion pisong halaga ang kinikback ng Diskaya couple. Hindi lang sila, pati yung mga ibang kontraktor dito sa DPWH. Hindi lang yung mga kontraktor, pati yung mga politiko. Apparently, si Alan Peter Cayetano, damay din pala. Ang dami palang project ng mga Diskaya sa Taguig. Paano ngayon yan? Kaya pala nang gigigil ngayon ng mga senador. Oo, naprotektahan itong Diskaya para hindi ilaglag ang mga senador na naging involved sa kanila. Kaya pala nanggigigil. So tama po si Sec Boying, meron ng proseso yan, hindi ho yan, may vetting process ho yan. At sinabi naman din ni Marcoleta, doon sa binasa niyang na batas, na may mga qualifications, not the most guilty, may mga corroborating evidence, there's no other way of getting the evidence or getting evidence of the crime, etc. etc. So, may proseso hong gagawin. Alam naman madaliin. Ba't kasi nangako? Ba't kasi nangako si Marcoleta? Di ngayon, sinisingil siya ni Sec Boying. Sabi sa kanya ni Sec Boying, di patunayan mo kung talagang nangako ako sa'yo na gagawin ko silang state witness. Paano na ngayon yun? Kaya nag-iiyak ngayon to si Marcoleta. Kasi hindi siya nakapag-deliver sa kanyang pangako. Tuloy natin. Sir, sinasabi din po niya wala daw po sa batas yung restitution. It doesn't have to be in the law. We have our own standards to set when it comes to the application of people who want to be state witnesses. Definitely, there are many things that we have to consider when we want the person to be a state witness. The first question is, are they telling the whole truth? Yun muna yung tatanungin mo. That's why you have to study everything. You have to evaluate the record. You have to look at the record as contractors. You have to look at where they've gone through and what they're saying and how credible it is. I cannot take it from somebody that porque hiningi, ibibigay ko na. Hindi po yun. Wala po sa power ko yun. Hindi po ganun ng Witness Protection Program. It does not emanate from a request of the chairman of the Blue Ribbon Committee and saying, para gawin mo itong state witness. It cannot happen that way. It is a process. We have to follow a process of evaluation also. Ito kasi si Marcoleta, parang sanay na sanay sila sa shortcut no? Itong mga Duterte, yung mga Duterte senators, actually kahit sinong align sa mga Duterte, parang batak na batak sila sa shortcut. Gusto nila yun. Yung cutting corners, shortcuts, etc. etc. Kaya ang daming palye Kasi puro cutting corners at shortcut. Sir, nakakausapin na po. Hindi pa. But I hope he has a recording of our conversation para padali nang makita talaga yung pinag-usapan namin. Kasi I cannot say that I promise something that I cannot deliver. So it's not unknown naman, sir. Hindi naman kayo talaga open tayo When the people request, okay, we'll consider it, we'll help. But does it have to be a commitment
against all other interests in the country when we have to consider whether the person is telling the truth. Dapat yan, bigyan niya kami ng chance naman, out of respect, na ma-evaluate namin yung tao. Diba? Hindi ho nangyayaring ganun-ganun lang yan. Sir, dun sa, dun sa least guilty requirement, pwede ba i-quantify ng kung sino nakatanggap ng pinakamalaki dun sa Kaya nga hindi tayo pwede mag-evaluate kagad kung sino ang magiging state witness eh. Are we operating on the conspiracy theory? Was it a conspiracy between government, agencies, Ako, hirap is it ano. the DPWH and Congress or the Senate and the contractor? We have to find out first the elements of the crime before we make judgment Correct. on the readiness to become a state witness. Ang hirap nung sinabi ni Sec Boying no, yung sa conspiracy. Kasi, conspiracy is not a crime. Oo. Yung conspiracy itself, agreeing to commit a crime is not a crime. Oo. Parang ano lang yan, halimbawa, nag-usap-usap tayo, nakaw tayo sa bangko bawa, tatlong tao. Ako, tas 2 kaibigan ko. Sabi namin, sige, nakakaw tayo sa bangko tayong 3. Pero hindi naman nangyari. So, walang krimen yun. Diba? Conspiracy itself is not a crime. Pero, the conspiracy, tapos you act it out, kasi conspiracy to commit a crime, and the acting out of the conspiracy, yun yung nagiging felony. Yung kapag kapag pinlano nyo na, nag-agree kayo, it is the conspiracy is the agreeing to commit a crime and then doing it. So yung agreeing to yung conspiring, act of conspiring, wala pang krimen dun. Wala pa, yung act of conspiring. Pero yung act of conspiring and then doing, ayun, doon na may problema. At may mga complications 'yun kasi may mga nuances pala, di pala complications. May mga nuances 'yun, may mga maliliit na pagkakaiba kasi halimbawa although silang lahat, halimbawa din sa crime ng plunder. Ito na para mas simple. Halimbawa, nagnakaw ng bangko. Ako yung let's say ako yung tawag dito, getaway driver. Tapos yung 2 kaibigan ko, yung papasok sa bangko, sila mismo yung magnanakaw. Yung involvement ko, iba doon sa ginawa, sa involvement nila. Ngayon, may posibilidad pa na although kaming lahat will be persecuted and convicted of robbery, baka may mga circumstances pa na baka yung sa akin, dahil getaway driver lang naman ako, baka mas mababa yung sentensya ko. Dahil iba yung involvement ko. Pero, yung krimen na ginawa namin is still robbery. Magkakaiba lang kami ng mga circumstances. So, complicated pa yun. So, kung i-apply ngayon natin to dito sa kaso ng flood control, itong sinasabi ni Sec Boying, if we're going to look at it from a conspiracy theory, tulad ng sinasabi ni Sec Boying, kailangan alamin mo yung involvement ng lahat. Sino yung conspirators? Si Diskaya lang ba yan? Sino pa? Si DPWH. Sino pang kasama mo dun? Si Diskaya. Si DPWH. Sino pa? Si Fander. Sinong congressman yan? Sinong senador yan? Si Kowa. Anong pangalan ni Kowa? Kung ganung tapos pag-aaralan mo pa, level of involvement nito, involvement ni DPWH, involvement ni Diskaya, involvement ni Fander, involvement ni Kowa, involvement ni ganito, kung sino pa. Baka meron pang kasi kung conspiracy yan, baka yung supplier nila kasama rin sa conspiracy. Iimbestigahan mo rin si supplier. Di ba? So, hindi siya ora-orada. That's the thing. The point is, hindi mo siya pwedeng madaliin. Kaya nakakatawa yung statement ni Marcoleta nang sinabi niya na kukumprontahin niya si Secretary Boying.
na pumayag ka eh. I-witness protection natin to eh. I-witness protection ng walang evaluation? Ng walang proseso? Ni hindi natin i-determine kung sino yung most guilty? Paano mo matutukoy yung mastermind? Kung conspiracy theory, sino yung mastermind mo? Paano na? Sino yung merong list na guilty? Meron bang umatras? Baka siya yung least guilty. Alam niya yung conspiracy pero umatras siya. O di siya yung least guilty. Baka hindi diskaya yung mga yon. Kasi nakatanggap sila eh. So yun ho yung sinasabi ni Sec Boying. Imposible ho yung hinihiling ni Marcoleta. Kailangan alamin natin yung detalye. Oo, kaya nasopla ngayon to ni Sec Between Boying. government, agencies, is it the DPWH and Congress or the Senate and the contractor? We have to find out first the elements of the crime before we make judgment on the readiness to become a state witness. Diba? Hindi naman ganun kadali yun. Hindi talaga ganun kadali yun. Oo. Ang gusto ni Marco, baka nga kasi itong si Marcoleta, nakapangako. Ako bahala sa'yo, sagot kita, bla bla bla. Tapos mapapako. Yun ang problema. Grabe. Grabe talaga. Paano na lang yan, Marcoleta? Saan ka napupulutin yan? Oo, my goodness. Ano na lang mangyayari sa kanya? Sopla siya ni Sec Boying. Durog na durog siya kay Sec Boying eh. Pahiya. Pahiyang malala. Yun lang. Yun ang problema niya kasi nagmamadali siya. Di ba? Mamadali siya eh. Gusto mong shortcut, di ba? O di panindigan mo ngayon yung shortcut mo. Hayaan mo. Mapahiya ka tuloy. Pinili mo yan. Ginusto mo yan. Anyway, mga kababayan, maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see you in our next video, guys. Bye!